natututo sa kapapanood ng bitag sa mga operations na ginagawa namin, lalo na sa mga operations na pagpapapuslit or smuggling. Kamakailangan nagpalabas ang bitag ng mga segment hinggil doon sa pagpapuslit ng arena, ganun din sa ukay-ukay. Ngayon, isa na mga operasyon na gagawin ng bitag kasama mga NBI PASJ. Natututo na rin si Juan de la Cruz na maging masigasig sa pagbabantay at magbibigay ng tips. Kaya titingnan natin yung proper execution na gagawin ng NBI na plinano na kanila. Nitong mga huling buwan ng taong 2008, sunod-sunod na tumaas ang presyo ng produktong harina. Kaya naman ang mga pagkain pinagagamitan nito, apektado rin. Nagliitan ng tinapay katulad ng popular na pandesal. Tumaas rin ang presyo ng noodles, pasta, at iba pa. Dahil dito, umaangkat ang ibang negosyanteng gumagamit ng harina sa kanilang produkto sa ibang bansa katulad ng Australia, Italy, Vietnam at Singapore dahil mas mababang halaga nito kumpara sa harinang gawa ng Pilipinas. Subalit, ayon sa Philippine Association of Flour Millers Incorporated o PAFMI, isa sa mga organisasyon na nagmo-monitor sa mga pumapasok sa bansa ng imported na harina, isa umano itong banta sa humihinang industriya ng paghaharina sa Pilipinas. Alam mo, ngayong darating ang Pasko, napapansin natin na napakaraming mga smuggled flour. Ang pinakamahal na harina sa atin na gawa ngayon ay mga 890 pesos per bag. Itong mga smuggled flour, 600 lang eh. So yung mga legitimate na manufacturers na nagbabayad ng water duties and taxes, nalulugi kasi hindi sila makabenta dahil yung smuggle ibinebenta ng mas mura. Yan ang nakakasira sa ekonomiya eh. Yung samantalang lahat kami, lahat ng manufacturers, lahat ng legitimate importers nagbabayad ng taxes. Bukod sa pandaraya ng buwis sa gobyerno, mapanganib din daw ang mga imported na harina dahil hindi nakatitiyak ang sinuman kung ligtas ang pagkakagawa sa harina. Binabantayang mabuti yan ng industriya. So, dahil kung sakasakali na mayroong malason dahil sa mga imported na harina na yan, dahil hindi tama ang quality control, hindi tama ang nilagay ng mga sangkap, at nagkaroon ng pagkalason ng ilan nating mamamayan, ang buong industriya ay magkakaroon ng problema. Ang lahat na mako-question ay ang mga local manufacturers unang-una. Saan ang galing yung harinang yan? Lahat ng tao magdadalawang isip na kung kakain pa sila ng tinapay. Sa kasalukuyan, tanging ang Administrative Order No. 88-A of 1984 at Republic Act of 1976 ang batas na nakakasakop sa pagpasok ng mga imported ng produktong pagkain sa bansa katulad ng harina. Ang Administrative Order No. 88-A of 1984 ang nangangasiwa sa tamang packaging ng mga imported at lokal na produktong pagkain. Habang ang Republic Act 8976 o Food Fortification Law ang nag-aatas sa mga importers at imported food manufacturers na siguraduhin ligtas sa pagsusuri ng Bureau of Food and Drugs o BFAD ang kanilang mga produkto bago ito ipasok at ibenta sa Pilipinas. Ito ang nilalabag ng mga smuggled na imported na harina. Ipinupuslit papasok sa bansa maliban sa di pagbayad ng tamang buwis. At kung hindi matitigil ang ganitong illegal na negosyo, so kung magtuloy-tuloy yan at hindi natin mapigil, merong mga flour mills na magsasara at merong mga tao na mawawalan ng trabaho. Ganito ang sumbong ni Mario sa Mission X at Bitag. Lumapit po ako dito sa Bitag at Mission X. Matagal na ho kami nagbabagsak ng mga harina na imported. Hindi ko alam na bawal ho pala yun. Inidetalye ni Mario sa Mission X at Bitag ang talamak na pagpupuslit ng mga harina mula sa ibang bansa patungo sa kanilang mga warehouse. Pinipick up po namin yung mga harina dun sa may container port. Tapos dinadala po yun doon sa may warehouse sa may Valenzuela. Dalawang warehouse po yun na malaki sa may Valenzuela. Medyo magkalayo nga lang pero halos isang lugar lang po.
doon sa may Lawang Bato, Valenzuela City. Yun nga po, sabi ko nga ho, mga imported na harina galing po sa Turkey. Ang brand ho nun, may Falcon, Sampaguita, Jojo, Mingo, at saka Meko. Yung isa pong warehouse na pinagbababaan po namin, pagawaan po yun ng mga pasta eh. Pangalan po nung warehouse na po yun, yung kumpanya, is Ideal. Tapos doon naman po sa may isang warehouse, doon po sa may warehouse number 7 at saka warehouse number 5. Marami po yun, punong-puno. Halos wala ka nang mapaglagyan pag sa dami ng dinideliver namin, binabagsak namin po. Kinabukasan, agad kumilos ang Mission X at Bitag. Pinuntahan namin ang itinuturo ni Mario na impaka ng mga harina. Unang pinuntahan ng Bitag ang warehouse number 1, ang Ideal sa Lawang Bato, Valenzuela City. Pagpasok pa lang ng mga undercover sa loob ng warehouse, etong napitikan ng aming concealed camera. Ang mga harinang ito, ginagawa ng pasta. Sumunod na tinungo ng mga undercover ang warehouse number 2, ang Emmanuel Trading. Pagmasdan, nakapatas ng bulto-bultong harina. Maya-maya lang tiyan kung may delivery pa ang mga kulokoy. Pakinggan ang naging usapan ng bodegero at ng aming undercover. Anong brand? Ay, tawag ko lang. Ano pangalan? Ano pangalan? Aming Agad kaming nakipag-ugnayan sa tanggapan ng Philippine Association of Flour Millers Incorporated. Dito, ipresenta ng Bitag kay Executive Director Rick Pinca ang video footages ng mga harina na nakunan sa loob ng warehouse. Unang-una, may violation sila sa labeling. Kung magbebenta ka ng harina sa Pilipinas at imported ito, dapat ay nakalagay kung sino ang nag-import. Ngayon, bakit importante kung sino ang nag-import yan? Kasi ito ay pagkain. Kung sakaling hindi maganda ang pagkagawa ng pagkain na yan at mayroong malasong, dapat malalaman natin kung sino ang nag-import para matrace. Number 2, yung Sampaguita brand. Yan ay brand na pag-aari ng Universal Rodina Corporation. Merong patent ang URC. Babala pa ni Director Pinca. Alam mo, dapat maging vigilant ang mga consumers. Lalo na yung mga bakers at panadero. Kasi sa kanila ibebenta muna yan eh. Tingnan muna nila saan ba galing yan. Meron bang manufacturer na nakalagay dyan para sa kung sakaling may problema, alam nila kung sino ang habulin. At yes, ng Disyembre, ng ikasanang Presidential Anti-Smuggling Group, Mission X at Bitag ang gagawing operasyon. So today, by virtue of Mission Order number 0487-2008, we are instructed by Yusuf Villa to conduct an ocular inspection. Allegedly, these two warehouses contain imported products, imported flour from Turkey. And based on our verification sa BIPAD, there was no certification on registered importer of flour products from Turkey. So we have here different brands of imported flour. Falcon, Mingo, Sampaguita, and Jojo allegedly came from Turkey. So since there are two warehouses, we will divide the group into two. We verify kung nandun niya at kung nandun, so we are going to seize the item and apply for the issuance of warrant issue. Is there any interest mo? So kung meron tanong, dapat na tayo siguro. Marami na ang mga natututo sa kapapanood ng Bitag, lalo na doon sa mga operations namin laban sa smuggling. At sa mga nakikita nila mga actual operations na isinasagawa ng Bitag. At ngayon kasama namin ang NBI PASG. Target namin 2 warehouse,
na naglalaman ng mga harinang galing Turkey na check na ng NBI PASG ang BIFAD hindi rehistrado. Simple lang ang operation. That is to serve the mission order. And then nakita yung actual na mga harina na galing Turkey, puslit na sinasabi. Okay, nakapasok na ang mga Presidential Anti-Smuggling Group dito sa compound. Napakalaki at maraming warehouse. Hindi numero pa yung mga warehouse nila. Kasalukuyan, nakaparada kami sa warehouse number 7. Ito na yung lugar na sinasabing punong-puno na mga arena raw. Inaantabay lang namin ang pagpresenta ng NBI and mission order para makita yung mga laman ng mga warehouse. At ito naman gagawin ng may-ari ng mga warehouse na ito, ipakita lamang kung may mga kaukulang papeles sila. Kasi malaking katanungan kung walang papeles sa mga ito. At pagkatapos nakapagpuslit ng ganitong karaming mga arena, kung nakalusot man, kung sasabihin, eh, may malaking problema dito. So, tingnan natin. Tara. Dami talaga, puno. Ikaw daw nandito. Ha? Ano tatawag? Ba, di mo muna buksan para makita. Wala naman magnanakaw. Ang mga taga-PASG ngayon to, taga-bitag ka na. Buksan mo. Dapat ako Ha? nagulat ka. Ulat ka. Wala namang Makikita. Ito na, napasok na. 3 araw pa lang itong mga arena na to. Hindi, huwag kang humingi ng pasensya sa akin. Wala ka namang ginagawang masama. Diba? Ginagawa mo lang naman ang trabaho. Di ba? Huwag mong isipin na parang may mga pulis na hinuli ka. Pero lahat na karapatan na kinakailangan mong gawin, gawin mo. Tumawag kung gusto mo tumawag. Wala namang problema. Okay, kitang-kita ang libu-libong sako ng mga arena galing Turkey. At yung mga pangalan ng mga arena na yan na i-verify na yan sa BIFAD na wala yan. At saka sa flour millers, eh sinasabi nila, ito yung hindi accredited, yung ibig sabihin, eh, wala rin sa listahan to. Ano? Mahaba tong warehouse na to. Hanggang sa dulo ba? Jojo? Itong mga arena na to. So, ano yun? Puro arena. Hanggang sa likod. Sa kabila. Arena pa rin. Matapos may inspeksyon ang warehouse number 7 ng Emmanuel Trading, isinunod na ang warehouse number 5. Isa lang ang may-ari nitong warehouse na to at naglalaman din ng mga arena, yun din yung same brand dun sa kabila. Ngayon, inantabayan na natin na makita yung may-ari, administrator, para makita ng mga kaukulang papeles kung nga ba ito'y may import permit na kinakailangan makita at malaman dahil pinag-uusapan dito ay yung buwis na binayad or paano nakapuslit kung sakaling mapakita mga kulang dokumento. Pinasok rin ng grupo ng PASG Mission X at BITAG ang warehouse ng IDL. Tulad ng inaasahan, bulto-bulto ring harina mula sa bansang Turkey ang aming nadatnan. Makalipas ang ilang oras, dumating na ang aming pakay. Pero sigurado ka dito sa ano natin, sa Pilipinas na? Oo. Mag-2006 ka na. Hindi. May tago na rin. Bakit kinakailangan ka address sa Cebu? Hindi, kasi ang
company niyan is this way. Meron kaming list trading company, so Manila ang nag-aasikaso ng mga parating. Kasi kung direct ship, Parang attach ship dating kasi lang. parang napaka-long shot masyadong gusto niyo, the long way. Hindi, ang Manila office, ngayon lang, kailan na? Siguro last year. So kailan na kayo? Kailan pa yung company niyo? Itong importation, siguro ito recently lang. Mga 4 months pa lang, 5 months. Bakit may 2006 ka? Hindi, in 2000s, before yung sa Cebu, pagkarating lahat yun. Siyempre, parang expansion ng company yun eh. Kaya For there's example, really nothing wrong with your expansion. What's really confusing, yung timeline eh. Meron kang sinasabi ngayon lang, and yet you have 2006. Eh, kailan lang ito dumating? 3 days lang to, hindi ba? Hindi. Mga 3 days ago lang to, hindi ba? Wala. Yung May mga 4 to 5 loading, months. May 3 months na. Ay nako. Diyan ka nahuli. Nabilo.